Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin ng good morning. And we are now on the third Sunday of Ordinary Time. Kaya nakita nyo ho, bumalik na tayo sa color green. The color of our liturgy this season is green. Ito yung tinatawag nating karaniwang panahon. Tapos na po yung mga linggo ng kapistahan ng binyag ni Kristo ng Santo Niño. And this is the longest season in our ordinary time. Ang pinakamahabang panahon kasi meron tayong iba't ibang season. We just finished the Christmas season, no? Advent, Christmas, meron tayong papasok na, ang bilis. Next month, kung hindi nyo na itatanong, less than a month na lang, Quaresma na. February 18, Ash Wednesday. So Lent na, ang bilis. So Lent, and then Easter, and then ordinary time. Ito yung pinakamahabang panahon. Pero pag sinabi nating ordinary, pangkaraniwan, pag tinuro, tingnan mo yung babae, di naman, karaniwan lang. Diba? Tingnan mo yung suot ko, wala naman, ordinaryo lang. Pag sinabing ordinary at karaniwan, ang nasa isip natin, wala masyadong halaga. Hindi masyadong maganda. Walang dating. But let us not forget, that is how God entered into our life. Sa isang ordinaryong paraan. Sa isang simpleng pamilya, simpleng lugar, simpleng pamayanan, simpleng magulang, sa ordinaryong angkan nagmula ang Panginoon bilang taong totoo. In an ordinary and simple way, God entered this world. Siya yung sinasabi ni Prophet Isaiah in our first reading, the light. Siya ang liwanag na dumating sa buhay ng tao. Siya ang liwanag na matagal nang hinihintay ng maraming tao sa mundo. Ang liwanag na nagbigay ng pag-asa at halaga sa buhay ng mga tao. Kaya kapag po ang isang silid ay walang ilaw, wala kang nakikitang halaga. Bakit? Hindi mo nakikita yung mga bagay. So hindi mo nakikita yung upuan, yung mesa, yung pagkain, yung mga damit, yung bulaklak. Wala kang nakikitang mahalaga at maganda. Pero pag binuksan mo ang ilaw, ang ganda pala nito, ang ganda pala noon. At si Kristo ang liwanag na dumating sa mundo upang magbigay ng halaga sa buhay ng tao. Liwanag siyang nagpalaya sa mga taong matagal nang nabubuhay sa mali at masama. Bakit? Dahil wala sa kanilang nagtuturo ng tama at mabuti. Matagal na palang nasa dilim sila dahil walang nagbubukas ng ilaw. Si Kristo ang liwanag na nagbigay sa kanila ng tamang daan. Matagal na silang nabubuhay sa mali at masama dahil walang nagtuturo sa kanila ng tama at mabuti. At mga kapatid, bilang mga Kristiyano, makinig tayo sa sinasabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Si Pablo, kagaya niya, binibigyan tayo araw-araw ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay hindi ng kanya-kanya, sabi ni Pablo. Hindi ko kayo tinuruan, hindi ako nagpahayag ng mabuting balita sa inyo. Today is National Bible Sunday. Ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa sarili natin. Kaya nga tuwing matatapos ang misa, laging tayong may misyon. Humayo kayo at ipahayag ninyo ang narinig ninyo. Ito ay hindi para lang sa sarili natin. Anong sabi ni Pablo? Huwag tayong mabuhay ng kanya-kanya, kundi may malasakit sa isa't isa. Lahat po tayo na nakikinig ng mabuting balita. Lahat tayong mga nagdadasal, nagsisimba at binyagang Kristiyano,
May pananagutan tayo sa bawat isa. Hindi natin kailangang magturuan kung sino lang ang dapat. Dapat may alam, dapat may ginagawa, dapat nagbibigay, kundi lahat may karapatan, may kakayahan, may pananagutan sa kabutihan at kaligtasan ng lahat. Hindi pwedeng kapag trabaho, dapat lahat tayo. Pero pagdating sa ginhawa, kanya-kanya na tayo. Pasensya ka. Ako lang ang nabigyan. Ako lang ang naturuan. Ako lang may kaya. Pero pag mahirap na, dapat lahat tayo. Hindi lang ako. Dapat ikaw din. Alam mo ninyo mga kapatid, ang ebanghelyo natin ay ang simula ng tinatawag nating public ministry of Christ. Ang pampublikong misyon ni Jesus. At paano nagsimula? Pagkatapos na mabinyagan si Kristo, pagkatapos niyang tuksohin sa disyerto, na paglabanan niya ang tukso, diretso ng misyon. At saan siya unang nagpunta? Hindi sa pinakasikat na lugar. Hindi sa pinakabising lugar. Hindi sa isang subdivision na mayayamang tao. Siya ay nagpunta sa isang simple at ordinaryong pamayanan na kung saan ang mga tao ay mga ordinaryo at tinuturing na simple lamang katulad ng mga mangingisda. Kaya doon niya unang nakita ang kanyang mga alagad. Hindi siya nagpunta sa isang kilala, tanyag na lugar. Hindi sa mga may kaya, makapangyarihang mga tao. Sa Galilea, isang ordinaryong lugar. Sa mga simpleng tao. Metanoia. Yun yung t-shirt ng mga kabataan natin ngayon. Anong ibig sabihin ng metanoia? Ito ang kanyang unang turo sa mga tao. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. In one word, magbago. Pag sinabing metanoia, hindi lang na tatalikod sa kasalanan. Pag sinabing metanoia, meron kang babaguhin. Baguhin mo na yung paraan ng pananalita mo, baguhin mo na yung pag-iisip mo, baguhin mo na yung ugali mo, baguhin mo na ang paraan ng pamumuhay mo. At ito ay panawagan ni Kristo lalo na sa mga taong masyadong mataas, malakas at importante ang tingin sa sarili kaysa sa ibang tao. Kakainis yun, di ba? Parang lahat yata tayo, siguro lang, nakaranas na ng ganon. Yung naka-encounter ka na ba na ipinamumukha sa'yo, titignan ka pa, masaklap, titignan ka mula bunbunan hanggang talampakan. Titignan pa yung itsura mo. Malapit na ang paghahari ng Diyos, sabi ni Kristo. Magbago. Magkakaalaman din tayo isang araw kung nasaan at nakanino ang tunay na mahalaga. Wala sa yaman at wala sa mayayaman ng mundo, kundi nasa mga turo at halimbawa ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, hindi naman sinasabi na mali ang maging mayaman, maging maginhawa. Huwag ka lang sisirain at magiging mayabang at mawalan ng awa. Continue to live a simple life so that others can simply live. Araw-araw, kayang baguhin ng Diyos ang buhay natin. Hindi lang para guminhawa, yumaman, at maging malakas, kundi lalo't higit sa ang liwanag na magbibigay sa atin ng tunay na silbi, ganda, at halaga ng buhay natin. Amen. We all stand and together